Marami na po ang nagpaabot ng concern kay LeBron James sa kanyang planong pumunta sa arena ng Philadelphia 76ers via helicopter, mga idol. Si LeBron James kasi ay mananatili sa New York. Abutin ng 1 oras ang biyahe kung sasakyan ang gamit niya. Kung sa train naman ay medyo mapapadali. Pero mas madali kung via helicopter. Pero maraming nga ho ang nagpaabot ng concern kay LeBron James dahil sa kanyang planong mag-commute via heli. Ito'y marahil hindi pa rin po nakaka-get over ang mga NBA fans sa nangyari kay Kobe at sa kanyang anak na si Gianna way back 2020 sa kanilang helicopter crash. Kaya medyo kinakabahan sila. Hindi naman sa sila'y napapraning, pero kung dapat iwasan ay dapat iwasan na lang ni LeBron James na mag-commute via helicopter. Gustong tumira ni LeBron James sa New York dahil sa lifestyle at syempre mas malaki naman talaga ang New York kumpara sa Philadelphia at choice naman niya yun. Malapit naman pero yun nga abutin po ng 1 oras ang biyahe. Madali mga idol ang helicopter pero kung saan sila dadaan ay medyo mahirap ang klima dahil sa Northeast Corridor ay maraming mga dense fog, mga malalakas na mga hangin, snow at minsan meron pang bagyo. Kaya so far ay napaka-risky talaga ng commute via helicopter. Kung sa train naman ay mapapadali. Pero syempre dahil nga celebrity itong si LeBron James ay medyo mapapagod naman siya dahil sa mga NBA fans na magpapapicture sa kanya o magpapa-autograph. Ang pinakamaganda rito mga idol ay meron siyang sariling sasakyan na maghahatid sa kanya, masusundo, pero kailangan niyang maghintay ng 1 oras mahigit. Hindi na bago ang mga gantong kalakalan. Si Coach JJ Redick nung siya'y nasa Philadelphia 76ers, siya'y nakatira sa Brooklyn. At ganoon din ang setup, meron siyang sasakyan na naghihintay sa kanya, susundo, hatid, at yun ang pinaka-convenient. At para mismo kay LeBron James mga idol, sana ganoon din ang kanyang piliin. At huwag na lang yung helicopter. Tuluyan na nga pong umalis si Guerschon Yabusele sa NBA at bumalik siya sa Panathinaikos sa Greece mga idol. Siya ay nakapaglaro sa 76ers, Knicks at sa Chicago Bulls. Pinili niya na umalis na lamang sa NBA dahil limitado ang kanyang papel na ginagampanan. Naging maganda ang kanyang stint sa 2024 Paris Olympics kung saan siya ay nag-average ng 14 points, 3 rebounds and 1 assist per game. Dahil doon, naging mabango ang kanyang pangalan sa NBA at kinuha siya. Pero yun nga lang, limitado ang kanyang minuto. Hindi porket naging maganda ang stats mo, ang performance mo sa Olympics o sa Europa, sa ibang bansa, ay makakasecure ka na ng rotation. Siyempre, kinuha ka nila. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede ka nang umapak sa mga nandun na player. Kaya finally ay pinili na lamang ni Guerschon Yabusele na bumalik na lang sa ibang bansa para maglaro. Dahil doon, syempre, kahit na hindi man ganoon kalaki ang kanyang kinikita, pero at least yung kanyang exposure mataas at tataas lalo ang kanyang value